ganda ang kinabukasan ng ating bansa at ang kinabukasan ng ating mga... Dapat hindi dito Presidential Advisor for Poverty. Kung ganito utak nito, yari tayo. Kaya naman pala walang nangyayari pagdating sa inflation, pagdating sa pagtaas ng presyo ng bilihin, sa kahirapan na dadanasan ng ating mga kababayan. Kaya naman pala walang nangyayari kasi ganito ang utak ng advisor. Kung dumating si Magellan, atin na po ito. Kaya kung pwede, lumayas na kayo. Atin po ito. I think over 40 ships ang nakapaligid sa atin na yun. Mostly... Alam mo, Senator Zubiri, agree naman ako sa'yo, atin talaga yan. Halatang politiko datingan, sir. Pang-politician yung ganyan mahal kuryente, hirap mag-on ng aircon. Correct! Na-obserba nga yan nitong tag-init, dumami talaga tao sa mall, lalo na daw pag tanghali. Ayoko sabihin, Madam Kenzo Sato, di ko nasasabihin yung salitang tanga. branches ng mga fast food, Jollibee, McDonald's, punong-puno. Jollibee, McDonald's, punong-puno. Maayos na daw ang ekonomiya natin kasi yung Jollibee tsaka McDonald's punong-puno. Sige, pakinggan. Kanina nga, pag-landing po namin, may verbal warnings po, verbal challenges ang binibigay ng nakaka-alarma. The verbal challenges ng Chinese Navy. Na-alarma. Alarma! Alarma! Marlon, oy, salamat po. Alam mo yung kanta na yun, ha? Madilim ang chatroom, pampailaw. Oy, thank you very much, ha? Yan, mga ganyan talagang pampagana ng... Mantakin mo, biyernes na biyernes, ang dilim-dilim ng kapaligiran. Ano to? Dahil ba tag-ulan, brownout na? Sige. Tuloy natin to si Atapang Atao. Hindi atras. Sa aming eroplano, I think na-experience din po yan sa inyong eroplano. At gusto ko lang pong sabihin kung nakikinig po sila. Ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Hindi po inyo ito. Ito po ay teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Bago pa dumating si Magellan, atin na po ito. Kaya kung pwede, lumayas na kayo. I think over 40 ships ang nakapaligid sa atin na yun. Lumayas na kayo! Akala mo naman lalaya sila, no? Ang bira, oo. Alam mo, gusto ko naman yung ganyan. Gusto ko yung talaga naman dapat lumayas na yung China dyan. Kasi atin yan. O, tama yun. Pero yung pautot chan. Lumayas na kayo! Tangin, akala mo may mangyayari kung sisigaw ka ng lumayas na kayo, no? Para namang ano ba to? Subiri, yung mga dramang ganyan. Pang telenovela lang yan Di ba? Pang telenovela. Hoy! Amin to! Lumayas na kayo! At tapata pa! Alam mo, may naalala tuloy ako. Alam mo kung ano naalala ko? Ito, tanongin kita, Subiri. Ito, seryosong tanong to. Anong Tagalog ng tweet? Yung tweet, Twitter, ganun na. Anong Tagalog ng tweet? Tweet. Ang may makahula, merong cellphone. Cellphone case. Kay Banat ba? Di pa ako tapos. Cellphone load. Anong Tagalog ng tweet? Sipol, huni, ha? Wala pa. Sipol, maalat. Ano maalat? Chismis, huni. Matamit! Iyon, tama. Matamit po ang Tagalog ng tweet. Matamit. Alam nyo na, bakit matamit? Kasi naalala ko si dito Si Cardo. Silala nyo si Cardo?
Si Cardo, yung gumaganong-ganon pa during the pandemya. Di ba? Si Coco, si Coco. Coco Pimentel, Coco Martin, di ba? Para ganito si Subiri. Amin to, lumayas na kayo. Panoorin nyo ulit yung banat niya. Kanina nga, pag-landing po namin, may verbal warnings po, verbal challenges ang binibigay ng nakakaalarma na verbal challenges ng Chinese Navy sa aming eroplano. I think na-experience din po yan sa inyong eroplano. At gusto ko lang pong sabihin kung nakikinig po sila. Ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Hindi po inyo ito. Ito po ay teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Bago pa dumating si Magellan, atin na po ito. Kaya kung pwede, lumayas na kayo. Atin po I ito. think over 40 ships ang nakapaligid sa atin ngayon. Mostly Alam mo, Senator Subiri, agree naman ako sa'yo. Atin talaga yan. Agree ako. Pero kasi medyo yung mga ganyang style, parang nakokornea na tayo eh. Hindi ho kasi hindi yan na makakasolve ng problema sa West Philippine Sea. Yung lumayas na kayo, yung pa ganun-ganun. Halatang politiko datingan, sir. Pang-politician yung ganyan eh. Diba? Pang-politician yung style na ganyan. Lumayas na kayo. Ang magandang gawin mo dyan, palakasin nyo ang sandataang lakas natin, ng ating AFP, palakasin nyo. Lahat ng pondo, tanggalin nyo na sa DSWD. Ilipat nyo na dyan. Kasi inuubos lang ng mga congressman yun sa DSWD. Ginagamit lang nila sa pangangampanya yun yung mga ayek-ayek, tupad-tupad ng dole. Diba? Isa dole, may pera pa dyan. Lipat nyo na lang dyan sa ating mga AFP para lumakas. At pwede na nilang bombahin din. Hindi, alam mo kung bakit. Ito. Makinig kayo na mabuti Tayo puro salita tayo eh. Hindi, totoo. Itong problema sa atin, puro tayo salita. Lumayas na kayo. Amin to. Ganto. Lulusob kami dyan. Nung lumusob tayo, binomba tayo. Ano sagot? Wala. Okay lang, bombay nyo kami ng tubig. Hindi kami papalag. Huwag kayo mag-alala. Puro daldal lang sa amin. Daldal lang to. Hindi kami, pondo ng Congress at Senador, alisin. Lipat dyan sa AFP, sabi ni Spencer Lacalle. Naku po. Spencer, paano babawi yan? Paano babawi yan sa ginastos nilang mahigit kumulang sigurong 100 million sa pangangampanya? Paano sila babawi? Paano sila babawi, di ba? Hindi naman pwede yun. Naks naman. Tama ka, Ariel. Para si Maroas lang nung sumigaw na, Ina, anong ba? Tama ka dyan. Ito problema. Tingnan ninyo ito sige. Anong sagot ninyo? Ito yung sinasabi kong you do not threat someone na hindi mo kayang panindigan. Yun ang problema kasi sa Pilipinas puro tayo daldal. Yung matapang ako, ganyan, alam mo yung road rage, yung pabukas-bukas pa ng bintana. Tapos nung nilapitan na hinamon na ng suntukan, yung asawa kung makapigil, wagas. Hindi, may mga ganun yung atapang tao. Kasi nandyan yung asawa. Para mapatunayan ko sa asawa ko, matapang na tao ko. Mumurahin kita, buksan ko tong bintana. Tapos nung lumabas yung minura niya at hinamon siya suntukan sa labas, pigilan mo ako. Yung anak natin, pigilan mo ako. Ganun, di ba? Tapang tao Ganyan ang ugali natin
Yung matapang, paano tapos pagka nagkahamunan na, nagkayarian na, pag binomba na tayo, ano, reaction natin? Diplomasya muna tayo, diplomasya. Diplomasya tayo, diplomasya. Diplomasya pala tayo, bakit may mga nagdadaldal ng ganyang akala mo atapang at tao? Re-electionist po ba yan si Subiri? I think hindi eh. Ang pagkaalam ko hindi ako sure parang hindi. Kaya nagaganyan yan, pinapakita niya na siya ay pro-admin. Kasi may isa yung kalaban niya, yung si, di ba yung nadidinig-dinig natin dyan na parang gustong pumalit or something like that, di ba? Gusto nila, etong si Jinggoy, nagpaparamdam sa administrasyon na kampi niyo ako. So kailangan niyang magparamdam din si Subiri. Hindi pwede yun. Hindi pwede, kailangan ako din. Magpaparamdam din ako na ako ang tagapagtanggol ng matapang ako. Sa'yo ko, Marcos, sa'yo ko. Wag mo akong bitawan, Di ba? Alam mo, it's all about power yan. Maniwala kayo sa akin. Ayaw niya maalis na Senate President. Pag Senate President kasi, alam mo naman ang budget allotment, ikaw ang magdi-decide sa bawat komite. Huwag tayo maglokohan. Hindi tayo. Ito, seryoso. Gusto mo, gusto mong mabawasan ng korupsyon sa Pilipinas? Wala nang project ang mga senator, mga congressman. Gusto nyo talaga, seryoso kayo? Gusto nyo mawalan ng korupsyon sa Pilipinas? Tanggalin nyo yung mga project allotment ng mga congressman at senador. Walang pakialam ang senador at congressman sa project allotment. Talagang sahod lang sa kanila, tagagawa lang sila ng batas. Tingnan ko kung may tumakbo pang senador. Higa tayo maglokohan? Tayo na lang, naglolokohan pa tayo eh. Kung hindi sa budget allotment yan, hindi naman kakandidate, hindi magtsatsagayan dyan. Alam nyo, ginago nyo lang taong bayan, kunwari walang pork barrel. Wala nga pork barrel. Naging PDAP, naging DAP. Tapos ngayon, extraordinary expenses. Ano pa? Hindi, wala naman dumadaang pera sa amin eh. Kami lang naman yung nag-aano ng mga project ulul. Sinong ginago nyo? Yung mga kontraktor, asawa nyo, kapatid nyo, kaibigan ni kaibigan. If you really want na mawalan ng korupsyon itong bansa natin, yan ang batas na tanggalin nyo. Hindi ko nga maintindihan bakit sila nagdidesisyon ng project ng Pilipinas eh. Tapos gumawa kayo ng batas na linking. Pag na-link po ang isang tao na meron siyang construction bilang kongresista, bilang mayor o di kaya senador, panghabang buhay na pagkakakulong until to the fourth generation, di ba? Tingnan ko kung meron pang tumakbo dyan. Wala na. Baka wala na. Hindi, kayo na lang tumakbo, kayo na lang. Maniwala kayo sa akin, wala yan. Eto pakinggan nyo itong China, may statement sila. Dahil sa bida-bidang mga atin to. Naglabas ng regulasyon ng China isang araw matapos isagawa ang civilian mission ng Atin Ito Coalition sa Baho de Masinloc na nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa isang ulat ng South China Morning Post, maaari umanong idetene ng China Coast Guard sa loob ng 60 araw ang mga non-Chinese na pinaghihinalaang iligal na tatawid sa borders ng China. Magiging epektibo umano ang regulasyon sa Hunyo. Binatikos naman ng Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela ang direktiba ng China at tinawag na iligal.
Anya, maituturing itong harassment dahil nasa mismong exclusive economic zone ng Pilipinas ang mga Pilipinong mangingisda at tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea batay sa international law at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Dagdag pa nito, naninindak lang ang China upang wag magpatuloy ang civilian-led mission sa Bao de Masinloc. Ayon naman kay Makabayan Bloc lawmaker, House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Pilipinas ang may karapatang dumakip sa trespassers at China ang trespassing sa ating territorial waters at exclusive economic zone. Samantala, ilang kongresista naman ang nagpahayag ng paghanga sa mga sibilyan na naglayag sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal sa gitna ng pagigipit ng China. Si Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong, House Assistant Minority Leader. Ito problema ko. Sige. Ito na, nag-warning na China. Subukan ninyo. Ulitin yung ginagawa ninyo. Kasi tayo naman yan eh. Huwag na tayo magpaikot-ikot ng Chinese pa. Tayo yan. Dahil sa bida-bida nitong atin ito at dahil sa kapabayaan ng Coast Guard na pinayagan nila to, na alam nyo na ngang nag-aaway tayo dyan, na sana'y sensitibong matter yan. Kita nyo you know that this is a sensitive matter. You know why? Bakit? Kasi gusto nga ninyong i-secret yung hearing eh. Ibig sabihin, you know that what is happening to WPS, it's a sensitive matter. You know that. Kaya nyo nga isi-secret yung meeting eh. O isi-secret yung hearing eh. Because sensitive nga ho ito eh. Diba? Tama, mali? Bakit nyo papayagan ang mga ordinaryong Pilipino na pumunta pa doon? Kung sensitive naman pala itong issue na to. Ngayon, sige, eto tanong ko sa inyo. Ako naniniwala atin yan. Pero hindi ganyan ang approach. Hindi ganyan ang approach para tirahin ho itong China. Pero atin yan. Ngayon nagbabala ang China. Ulitin-uli nyo. Tapos ikukulong kayo. Anong gagawin nyo ngayon? Sige nga ho. Nananawagan ako sa atin to. Atin to, ulitin nyo. Sige na. Tapang kayo, di ba? Ulitin nyo. Tapos, pag hinuli tayo, pag kinuha kayo, sumbong tayo kay Uncle Sam. Tapos si Uncle Sam, sandali, pag-usapan lang namin muna sa Congress namin to. Mga abutin muna ng siyam-siyam. Bully naman talaga ang China. It's not a question. Pero para kang ganito eh. May kaaway ka. Diba? May kaaway tayo. May kalaban tayo eh. Kaya nga disputed. Pinaglalabanan natin yan eh. Tapos yung diskarte mo, discarding pantanga. Mantakin mo may pinag-aawayan kayo. Dalawang gang nag-aaway dun sa babae. Halimbawa. Hindi, halimbawa lang to di ba ganyan yun eh, yung mga gang-gang tapos pinag-aawayan yung babae. Ano gagawin mo? Sandali, papadala ko lang yung kababata kong anak, yung kapatid kong 12 years old, papupuntahin ko doon sa babae. Papadalan ko siya ng message para sabihin doon sa babae. Tapos, nag-warning to isa. Ulitin nyo yan. Yayariin namin kung sino yung magdadala ng mensahe dun sa babae. I mean, atin yan. Gawin natin ang dapat nating gawin. Pero wag naman yung pangtanga na ikakapahamak ng ibang kababayan natin. Tapos, pag ginawa nila yung pagkuha doon sa ating kababayan, kaya ba natin? Hindi. May chopper naman eh. Oo nga. Sana nga sumama si Subiri para tapos na usapan. Sumama si Subiri at saka iba pa. Diba? Sumama na kayo lahat. Yung mga madadaldal dyan, sumama na.
Yun ang gusto ninyo eh. Mag-amok eh. Di ba? Lagi yan tatandaan nyo in negotiating deal. O, di ba? Sa poker, alam niyo yung poker. Yung poker, di ba? Hindi mo pwedeng puro bluff lang ng bluff ang gagawin mo. I-all in ko na to. I-all in ko na to. Mambabluff ka naman, mambabluff. Paano kung yung binluff mo, mas maraming resources? Ika nga, mas maraming pera. Ikaw, magkano lang pera mo? Halimbawa, 5,000 lang. I-all in mo pa. Yung kalaban mo, yung 5,000, pinupulot lang niya yan sa karsada. All in ka. Sige, all in din ako. Mas mas madami siya. Yung kanyang card, mas maganda kaysa sa card mo. Bluff ka pa, wala ka naman palang ipambabluff. Hindi, sabihin na natin, hindi niya kaya nga bluff, banat ba eh. Oo, pero alam mo, even in business, even in business, diba, there is what you call a calculated risk. You risk pagdating sa negosyo, pero dapat calculated risk yun. Hindi pwede yung, alam mo yun, basta lang maka-risk, basta lang makahirit. Hindi pwedeng ganun. Ay nako. Hindi tama yung ginagawa ninyo. Paano to mangyayari ngayon? Paano mangyayari yan? Pagka tinuluyan nila tayo, ano nangyayari sa atin? Sumbong ko kayo kay Harleen Delgado. Yun na nga lang yun na nga lang reaksyon ng ating Pangulo na sinabi niya, hindi tayo bobomba ng tubig. Di tayo gaganti. Paano na? Sabi ni Jocelyn, ano nangyari sa mga politiko natin? Gusto ba talaga nilang magaya tayo sa Ukraine? Mabuti sila makakaalis sa Pilipinas. Paano kaming mahihirap na walang kakayanan? Yun na nga sinasabi natin paulit-ulit eh. Kaya yung mga politiko natin, mayayabang ho yan. May mga bisa ho yan eh. May mga pera ho yan. Anytime nagkagulo dito, pusta tayo, iiwan tayo niya mga yan. Diba? Sigurado yan, iiwan tayo niyan. Wala yan. Sabi nito, bakit kasi sa laot pa sila aabutan ng ayuda? Hindi ba pwede sa bahay na lang ng mga mangingisda? Mas maganda yun, may drama po eh. Pagka ganun, may drama, di ba? Ewan ko nga eh. Sabi ni Diego Latigo, pagkain dapat ang inaatupag nila, hindi yung China West Philippine Sea. Ay nako Diego Latigo, hindi mo ba alam na mayaman naman tayo? Hindi mo alam yun? Wala ka pala eh. Mayaman naman tayo, may mga kotse naman daw tayo. Kumakain naman daw tayo sa Jollibee, McDonald's, nasa mall naman daw tayo. Kaya hindi totoo na naghihirap ang Pilipinas. Hindi mo alam yun? Bobo ka pala, Diego Latigo. Ito papakita ko sa iyo ha. Ito ang paliwanag ng Presidential Advisor for Poverty. Mayaman, may pera naman daw tayo. Maganda daw ang ekonomiya natin. Kaya naman pala siya hindi nagtatrabaho eh. Kaya naman palang wala siyang ginagawa eh. Ito ha. Sana ang ating mga kababayan ay patuloy na suportahan ang Marcos administration sapagkat sa totoo lang, yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, sila lang nagsasabi niya, haka-haka lang nila yan. Pero ang katotohanan, magpunta ka sa mga mall, punong-puno. Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga tao. Buti na lang talaga, hindi naging senador to. Ang daming pumipilit sa akin, suportahan ko to eh. Alam mo, ito alam nyo ba
nung panahon ng Duterte, isa ito sa mga tagapagtanggol ng Duterte. Tapos ang daming bumubulong. Di ba matanda, alam nyo, matagal ko na medyo pinipitik-pitik to sa channel ko. Tapos marami nagsasabi, bakit ayaw mo si Gadon? Duterte yan, DDS yan. Naalala niyo yun? Mga kababayan, naalala niyo yun? Di ba? Ang dami nagagalit sa akin, ba't di ko doon sinusuportahan si Gadon? Di tama na naman ako. Tama na naman ako. Di ba? Eto na nga. Walang iba ko hindi ano dito. Tingnan nyo ha. Tuloy natin to. Pumunta ka kahit sa mga probinsya, yung mga... Marami daw tao sa mall. Pwede ba magsalita ng bobo o hindi? Pwede ba sabihin ko tanga? Hindi, ako nagtatanong lang ako sa inyo mga kababayan ha. Can I say tanga? Dito, mura po ba yung tanga? Ayun! Sabi ni Kenzo. Kaya nagmomol kasi mainit sa bahay. Ano ba, akala mo nagpupunta ng mall para maggumastos? Ang dami nagpupunta ng mall kasi ang init sa bahay. Walang magawa, tatambay doon, paikot-ikot. Walang bibilhin. Ayoko talagang, alam mo, Diego, ayoko talaga magsabi ng salitang tanga eh. Hindi ko talaga gusto sabihin yun. Kasi baka sabihin naman, napakaano ko. Ayoko sabihin yung tanga, pwede ba? Wag ko na lang sabihin, Diego Latigo, tsaka Anharot. Wag ko na lang sabihin. Hindi maganda eh, pangit pakinggan yun pag sinabi kong tanga eh, di ba? Mahal kuryente, hirap pag-on ng aircon. Correct! Na-obserba nga yan eh. Nitong tag-init, dumami talaga tao sa mall, lalo na daw pag tanghali. Ayoko sabihin, Madam Kenzo Sato, di ko nasasabihin yung salitang tanga. branches ng mga fast food, Jollibee, McDonald's, punong-puno. Jollibee, McDonald's, punong-puno. Maayos na daw ang ekonomiya natin kasi yung Jollibee tsaka McDonald's punong-puno. Mayaman na ako. Bakit? Kumakain ako ng champ. Ayoko talaga magsalita ng bobo tsaka tanga. Ayoko talaga. Ayoko talaga. Ayoko talaga, hindi ko gusto. No? Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga Pilipino. Lumabas ka ng kalsada, napakaraming mga bagong kotse, nakapaka-traffic. Napaka-traffic, madaming bagong kotse. Alam mo kung bakit maraming bagong kotse? Ha? Kasi yung mga dealer, down payment na, zero down payment. Pinadali na nga umutang ngayon kasi wala nang bumibili sa kanila eh. Ang dali nang mangutang ngayon. Tapos zero down payment na. Tapos traffic daw. Kaya madaming sabihin madaming masasakyan ng mga Pilipino kasi traffic daw. Kaya traffic kasi hindi na sapat ang karsada sa bilang ng mga tao. Kaya nga may sasakyan kasi nga hindi naman kayang anuhin ng mga bus ang mga tao. Mas mura sa totoo lang mas mura ang bumili ng motor kesa sa araw-araw ka mamasahe. Ang hirap pa. Ang motor, magkano mo na lang mabibili ngayon? Di ba? Pambira.
Ang dami dyan, nagda-down payment, tas after 2 years, papahatak na lang sa bangko. Ayoko talaga magsabi ng salitang bobo tsaka tanga. Ayoko talaga. Pipigilan ko. Hanggang kaya ko mga kababayan, pipigilan ko talaga magsabi ng bobo tsaka tanga. Hanggang kaya ko, ha? Ibig sabihin yan, maraming nakakabili ng kotse, maraming nakakabili ng sasakyan, which means maganda ang ekonomiya. So yung mga nagsasabi na hindi maganda yung pamamalakad ng administrasyon, ano yan, mga dati nang naninira yan. Kaya huwag kayong maniwala sa kanila. Napakaganda ng pamamalakad ni President Bongbong Marcos at napakaganda ng ating tinatahak upang mapaganda ang kinabukasan ng ating bansa at ang kinabukasan ng ating mga... Dapat hindi dito, Presidential Advisor for Poverty. Kung ganito utak nito, yari tayo. Kaya naman pala walang nangyayari pagdating sa inflation, pagdating sa pagtaas ng presyo ng bilihin, sa kahirapan na dadanasan ng ating mga kababayan. Kaya naman pala walang nangyayari kasi ganito ang utak ng advisor na wala namang problema. Alam mo, nakakalungkot to, ha. This is something na very very sad, ika nga. Bakit? Ikaw yung nag-a-advise sa Pangulo. Yun ang trabaho mo about kahirapan ng bansa. Tapos sasabihin mo sa Pangulo, walang problema, sir. Maraming tao sa mall. Maraming tao sa mall. Mayaman ng mga Pilipino. Naka-Jollibee tsaka naka-McDo. Yan na nagagawa ng utang na loob. Utang na yan. Utang na loob, naging utang ina. Malapit na pong mag 100 pesos ang kilo ng bigas. Sabi ni Marites Velasio. Ang haba naman ng pangalan mo. Marites Velasio Repulya Mini Vlog. Dagdagan mo pa, kulang. Grabe. Hindi kawawa tayo, ha. Kawawa tayo kung ganito ang advisor ng Pangulo pagdating ho sa poverty. Sasabihin, hindi may pera mga tao. Bakit? Traffic eh. Ang daming sasakyan sa labas. Nag-Jollibee, puno nga yung Jollibee tsaka McDonald's kaya may pera ang tao. Puno yung mall eh. Utang na loob. Yan ang mahirap pag ang mga inilagay sa pwesto dahil sa utang na loob. Nagiging utang ina. Ito sabi ni ni Love the Philippines 20 na lang ang bigas. Ang sukli sa 100 pesos 20 na lang. Patay tayo dyan.